Napapansin nyo ba Lating? Tuling mainit ang usaping politikal natin, bigla ring dumadami ang mga nagba-viral na mga hula o propesya sa newsfeed, di ba? Well, sa pagsusuring ito, hihimayin natin ang isa sa mga pinag-uusapang internet prophecy ngayon at ang nakakagulat na koneksyon nito sa masalimuot na mundo ng politika sa Pilipinas. Aalamin natin kung paano nagbabangga ang pananampalataya at politika sa paraang hindi mo talaga inaasahan. So, ganito yon. Noong May 12, may lumitaw na isang sobrang misteryosong post online. Nakadate pa nga ito in advance ng May 12, 2026. Ang nagsulat nito ay isang nagngangalang Narciso Ulalo at dinidetalye niya rito ang isang napakakaibang panangip. Binanggit niya na tinawag daw siya ni Jesus na parang isang best friend mula sa labas, tapos may nakita siyang higanteng bakas ng paa at kumuha pa siya ng martilyo. Weird, no? So ulang tingin, parang panangip lang talaga na mahirap ipaliwanag. Pero teka, ito ang isang nakaka-curious na tanong para simulan natin. Paano nga ba naging konektado ang isang magulong panaginip tungkol sa isang higanting bakas ng paa sa mismong Senado ng Pilipinas? Ano ang kinalaman nito sa atin? Para masagot yan, himayin muna natin ang mismong kwento sa likod ng propesiya ng May 12. Sa kwento ni Ulalo, sobrang specific at medyo bizarre na mga nakita niya. Ganito raw yun. Itinuro daw ni Jesus ang isang nag-iisang bakas ng paa. Gusto sana niya itong kunan ng litrato, pero naiwan niya yung cellphone niya so pumasok siya uli sa bahay para kumuha ng martilyo. Oo, martilyo mula sa toolbox. Tapos, umakyat siya sa isang puno na balot ng baging, nag-swing pa nga raw siya na parang Tarzan. Ha? At mula sa taas ng puno, nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa ibaba na pilit naguhukay sa lupa kung saan naroon yung bakas ng paa. Bago natin subukang intindihin yung meaning niyan, alamin muna natin sino nga ba talaga itong si Narciso Ulalo. Ayon sa kanyang mga post at official profile, ipinakikilala niya ang sarili niya bilang isang faith healer at ayon sa kanya, number 1 instrument o pangunahing instrumento raw ng Diyos. Sinasabi niya na kaya niyang manggamot ng libre, nakikita niya raw ang mga nakaraang kasalanan ng mga tao at nahuhulaan niya ang mga mangyayari sa future. Nakasentro ang kanyang mensahe sa 3 simpleng hakbang na hinihingi raw ng Diyos. Una, magsisi sa lahat ng kasalanan. Pangalawa, i-renew o baguhin ang buhay Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng ganap at malaking pananampalataya. Ito yung pundasyon ng lahat ng sinasabi niya. Ngayon, dito na pumapasok yung parteng magpapasabog ng isip nyo. Subukan nating i-decode ang banal na panaginip na ito. Kasi imbes na purong espiritual ang ibigay niyang kahulugan, inilink ni Ulalo ang mga simbolo sa panaginip niya direkta sa ating gobyerno. Malinaw niyang sinabi na yung higanting bakas ng paa o yung pag-alis ng isang bato na nag-iwan ng bakas, nagre-representa pala yan kay Senador Bato de la Rosa. Yung mga baging at puno na inakyat niya, sumisimbolo raw yan sa mga pinakamataas na mambabata sa Senado. At yung kinuha niyang martilo, yan naman daw ang autoridad at kapangyarihan ng Korte at ng Senado mismo. Tapos, naalala niyo yung grupo ng mga tao na naguhukay? Ayon kay Ulalo, eksaktong salamin daw ito sa totoong buhay. Sila raw yung mga puwersang politikal at otoridad ngayon na pilit sinusubukang arestuhin o panatilihin sa kustodya ng Senado si Senador Bato. Parang biglang nagkakamukha sa politika ay yung magulong panaginip, di ba? Kaya makikita natin na may mas malalim na layer dito. Dito nagtatagpo ang politika at propesya. Hindi lang siya nagstay sa mga simbolo, tahasan din siyang naglalabas ng mga matatapang na opinyon. Pakinggan niyo tong sinabi niya. Inilarawan niya ang kasalukuyang administrasyong Marcos na mayroon daw napaka-organisadong korupsyon, parang isang sindikato. Mabigat na paratang yan. At ipinapakita nito kung paano niya ginagamit ang kanyang plataforma bilang faith healer para maglabas ng kritisismo sa gobyerno. Sa mga paliwanag niya, pinagsama-sama rin niya yung mga pinakamainit na isyu ngayon. Binanggit niya ang alitan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte lalo na kay VP Sara, yung tensyon tungkol sa mga ICC arrest warrant at ang paniniwala niya na mga oligarko daw o malalaking negosyante ang mismong nagmamanipula sa mga batas at buwis natin pabor sa interes ng mga politiko. At hindi lang doon natatapos ang lahat. Papunta na tayo sa pinakamabigat na bahagi, ang babala ng digmaang sibil. Mula sa simpleng pagpuna sa politika, nag-level up siya sa isang napakatinding babala.
Kapag daw nagpatuloy ang awayan sa gobyerno, ang matinding korupsyon at ang lantarang pagbaliwala sa batas, babagsak daw ang Pilipinas sa isang armadong digmahang sibil. Ikinumpara pa nga niya ang sitwasyon natin sa naging madugong revolusyon sa bansang Nepal. Literally, nag-shift ang kwento from a dream to a national crisis. Ang lahat ng ito ay humantong sa isang mabigat at apokaliptikong pahayag mula sa kanya. Dahil daw sa sobrang kasakiman sa pera at kapangyarihan ng mga nasa posisyon, tinawag daw at hinatulan ng Diyos ang Pilipinas bilang isang makasalanang bansa. Kaya ano ang bottom line niya sa lahat ng ito? Dito na tayo sa kanyang huling mensahe. Nag-iwan siya ng isang seryosong ultimatum para sa lahat ng nakikinig sa kanya. Sabi niya, kahit hindi maniwala ang mga tao sa mga mensahe niya, itinagdahan na raw itong mangyari at mangyayari pa rin daw ito. Kaya ang paulit-ulit na bilin niya sa publiko, sabihin mo sa kanila, laging handa. Huli na raw kasi kung maniniwala lang tayo kapag nandyan na ang problema. So paano natin dapat intindihin ang lahat ng ito? Makikita natin dito yung isang kakaibang intersection, kung saan ang pananampalataya, internet virality, at ang mismong totoong magulong mundo ng politika natin ay nagiging iisa. Ang malaking tanong para sa ating lahat, ang mga ganitong viral na hula ba ay tunay na babala o sadyang salamin lang ito ng matinding takot at kawalang katiyakan nating mga Pilipino sa ating kasalukuyang lipunan? Kayo, ano sa tingin nyo?